Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Financial constraints ang nararanasan ng iba sa inyo dito, Capricorn. Maybe you have financial obligations, pero siguro kulang, no, yung budget pa ninyo, or maybe hindi pa dumadating yung ine-expect ninyong pera, kaya medyo may pagkukulang kayo sa pera sa ngayon. We have door to spirit. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, this is a new beginning energy po, no? Ang iba siguro sa inyo ngayon, mayroong bagong belief system na you're going to embrace. Maaaring mayroong mga bagong paniniwala kayo, may mga bago kayong filosofiya sa buhay, maaaring ganon. Posible din na this is you, siguro nagkakaroon kayo ng mas deeper awareness and understanding ngayon of who you are, no, of your purpose in life, your relationship with God, yung relationship ninyo with the divine universe and the rest of your spirit team. So siguro meron kayong mga bagong ginagawa or bagong paniniwala, or may mga ginagawa kayong mga bagay sa ngayon na mas makakatulong na magkaroon kayo ng stronger relationship with the spirit, no? 48, Angel of Balance. Ayan, so definitely may imbalances dito sa inyo nangyayari, kaya sa Angel of Balance nandito para tulungan kayo na maibalik ninyo yung sarili ninyo sa balanse, maibalik ninyo yung sarili ninyo sa core, no? Kasi maaaring may maraming bagay siguro sa buhay ninyo ang hindi ninyo napagtutuunan ng pansin. May mga bagay dito na hindi ninyo nabibigyan ng tamang panahon, atensyon, no, yung ganon. Kaya maybe you're scattered, maybe yung isip ninyo you're all over the place, something like that. Kaya nandito sa Angel of Balance to help you, no, na maibalik ninyo ang sarili ninyo sa balance. We have Healer of Ages. Ayan. So, ang iba sa inyo could be healers, Capricorn, and you're being invited here to embrace your healing powers sa ngayon para magkaroon kayo ng opportunity na, no, para to help heal the world, to help heal the people around you na nangangailangan ng inyong healing energy. So, what else? We have 16, patience. Ayan. So, you're being asked here to be patient. Okay? You're being asked here to be patient. You're being asked here to learn how to wait, no? Kasi, di ba may kasabihan nga na good things come to those who wait. Kaya maaaring, kasi parang napipick up ko dito, parang may promise dito ang universe, no? May promise itong energy na to, na maghintay ka lang kung ano yung hinihingi mo, kung ano yung minimithi mo, it will come. Yun nga lang, hindi sa timeline na ine-expect ninyo, hindi sa timeline na gusto ninyong mangyari ang bagay na ito. Kaya, be patient, and while you are waiting, no, while you are practicing patience, make sure that you are also listening to the divine guidance, no, sa inyo. Pakinggan ninyo ang inyong intuition, dahil dyan pumapasok madalas ang divine guidance. At para magabayan kayo kung ano ang dapat ninyong gawin, what you need to do next, what are the things that you need to prioritize right now, what are the things that you need to do, or what is the direction that you need to take, no, while you are waiting. So we have number 38, fourth chakra, Archangel Raphael is here to help you. Maaaring si Archangel Raphael is sending you that healing energy. With the Healer of Ages as well, so siguro din, nangangailangan din ang iba sa inyo dito, Capricorn, ng healing energy. Maaaring kayo yung nangangailangan ng healing powers ng divine universe, with the help of Archangel Raphael as well. You know, magagamot na din kung ano man ang problema ninyo, magagamot na din kung ano man ang siguro may pinagdaan ng heartbreak or emotional turmoil ang iba sa inyo dito, and maybe that is what is your concern, at yun ang kailangang magamot, no, or yun ang gagamutin ngayon sa inyo. Posible din ang iba sa inyo nag-undergo ng
napipick up ko heart surgery. So, this is not going to resonate with everyone, so just take as it resonates. But, yun ang napipick up ko dito na maybe nasa recovery stage na ang iba sa inyo dito, Capricorn. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Adjacent possibilities, Virgo. Wag lang kayong mag-focus sa kung ano na ang nasa inyong harapan because maraming other possibilities around you, no? Wag lang kayong mag-settle sa kung ano ang nandiyan lang sa right in front of you or beside you because there are so many other things, there are so many other opportunities and possibilities na nasa inyong paligid. You just need to look at them. So, broaden your horizon, no, para ma-reach out ninyo to kung ano man ang mga iba pang posibilidad sa paligid ninyo. Okay? Dahil marami pang oportunidad out there na pwede ninyong tignan at i-consider. Goddess of the Moon, this is guidance, no? This is information, inspiration coming from the divine. So, yung psychic abilities ninyo are on point at this time, Virgo. So, it is extremely important for you to listen to what your intuition is telling you. Maaring merong vision din kayo ditong napipick up. Maaring even in your dreams, no? Mahalaga na mag-pay attention din kayo sa mga panaginip ninyo because you are also being divinely guided, no? Through your dreams. Sinesendan kayo ng mga information through your panaginip din to guide you on how you're going to navigate your situation at this time. Okay? We have number 46 chakra. Ayan. So, you know what, Virgo? Merong importanteng impormasyon kayo na ma-pick up dito. This is a very important guidance na binibigay or pinapadala sa inyo ng Divine Universe. Vision talaga, no? So, maaaring may mga nakikita kayo sa mind's eye ninyo na mga pangyayari, no? And that could be a guide para sa inyo. That could be a wake-up call para sa iyo. Maaaring ganun ang ganap. There are free-flowing of information coming towards you dito. Kaya mahalaga na lagi kayo mag-pay attention sa inyong intuition because ang daming pumapasok, no, na impormasyon, gabay sa inyo, no, galing sa Divine Universe. We have number 8 in decision. Kaya pala, no, divinely guided kayo. Maraming impormasyon ang pinapadala sa inyo ng Divine Universe because siguro mayroon kayong importanteng desisyon na kailangan gawin sa ngayon. May hinaharap kayo na decision making and maybe you are so confused, no? Nasa fork in the road kayo sa ngayon and you can't make up your mind kung ano yung gagawin ninyo, no? Kaya pakinggan ninyo ang mga gabay sa inyo. Pay attention to your intuition and pay attention to your dreams kasi yun ang reference ninyo. Yun ang gagabay sa inyo kung ano ang dapat ninyong gawin. Yun ang magpapalinaw ng inyong kaisipan. Okay? What else? We have number 20, envy. Maraming naiinggit sa inyo, Virgo, pero wag ninyong papansinin lang yan. Just focus on yourself, no? Just focus on yourself. Focus on what is good. Focus on what can help you better your situation, better your life, no? Doon na lang kayo sa kung anong positibo. Wag ninyong pansinin na yung mga taong naiinggit sa inyo because it's not going to help you at all, no? Mahahawaan lang kayo ng mga negative energies ng mga taong yan. Kaya dead man na lang, no? As much as possible, dead man na lang, hayaan mo sila, no? Kasi maaari din na may mga nagpapalipad hangin sa inyo, maaaring may nagpapadala ng ano yun, yung mga nagpaparinig, maaaring ganun. So, you don't need that in your life, no? We have caring connections, ayan. So, remember that there are people around you na nagmamahal sa inyo, no? May mga nagmamahal sa inyo, may mga tao na sa paligid ninyo na very caring of you, concerned about you, kaya doon na lang kayo mag-focus. Maaring kung you are single, ano, maaaring may magpaparamdam din sa inyo dito ng kanyang pagmamahal, concern sa iyo.
Maaring meron kayong secret admirer dito, no? At maaring ngayon, hindi na yan magiging secret kasi maaring mag-profess na siya ng kanyang pagmamahal sa'yo, no? Maaring magpahayag na to ng kanyang romantic interest sa inyo, yung pag-care sa iyo, yung pagmamahal sa iyo. Posible din, ano, kung nasa relationship na kayo, maaring your person also is going to show you ngayon how much he or she loves you, or yung pag-aalaga sa iyo, maaaring yan ay ipapakita niya sa inyo at this time. So, good luck po. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ni Taurus. We have number 51, Healer of the Ages. Ayan. So, Taurus, maaaring iba sa inyo dito are healers, no? Maaaring yan ang gift ninyo. Yun ang mission ninyo. Kaya you're being called now to step into your mission, step into your purpose, to heal the world, to help heal other people na nasa inyong paligid, okay? Number 7, community. Napakaswerte din ninyo because you have a very helpful and supported people around you, no? You have a very friendly community as well. Siguro, welcome na welcome kayo sa community ninyo. Maaaring yung mga kaibigan ninyo, very sincere sa inyo, always willing to help you, always willing to be by your side whenever you need them, yung ganun ba? At siguro din, ano, Taurus, merong party kayong dadaluhan. Maaari din na merong okasyon ang inyong mga kaibigan, kapamilya, and maybe you will be invited, posibleng ganun din ang ganap, or maybe kayo, no, kayo yung mag-host ng okasyon na to, ng celebration. All tied up. Ang iba sa inyo dito, Taurus, maybe you are feeling powerless. Maybe you are being dictated by other people for so long. Maaaring, ano kayo dito, pinapatakbo ng ibang tao yung buhay ninyo. Posibleng ganon ang ganap dito for some of you. Pero ngayon, you are going to change your situation na maglalakas ng loob na kayo ngayon to break away from that restrictive energy at magbe-break away na kayo from this energy. Susubukan na ninyong ibalik ang kapangyarihan over yourselves, which is really good. Rest and rejuvenation. Kailangan ninyo ng pahinga sa ngayon. Maybe pagod na kayo, mentally, physically, emotionally. Kaya inaanyayahan kayo dito na magpahinga, mag-rejuvenate, mag-recuperate kayo, because this is what you really need right now. Ibalik ninyo yung balance sa sarili ninyo, sa buhay ninyo at this time. Kailangan ninyo na bigyan ng atensyon naman ang inyong sarili, ang inyong well-being. Okay? Door to value. Ayan. So, dito naman sa door to value, this is really beautiful in terms of kaperahan aspeto. You're going to welcome prosperity and abundance into your life. Marami sigurong opportunities dito, no? Financial opportunities and financial blessings coming your way. Depende sa inyong sitwasyon. This could be a windfall of money, maaring panalo to, maaring regalo to, maaring komisyon, maaring sweldo ninyo. This could be anything, but definitely this is going to be a time for you, or a period na may experience niyo yung prosperity and abundance into your life. We have financial constraints. Maaring ito yung inyong sitwasyon at dito kayo nang gagaling, pero ngayon, since we have that prosperity and abundance energy, matatabunan na tong financial constraints na to. Matatapos na ang chapter na to ng buhay ninyo. You're going to be very prosperous and abundance sa ngayon. Financial success is coming your way. So, goodbye financial constraints. Kung ano yung mga pagkukulang ninyo sa pera, masusolve na yan. May dadating na financial blessings sa inyo. We have 5th chakra. Ayan.
fifth chakra, ito yung throat chakra ninyo, and that is the energy center na nag-govern ng communication. So, maaaring may problema ang iba sa inyo sa pag-communicate, kaya meron kayong ganitong energy. Maaaring ang iba sa inyo dito needs to be matapang kayo sa pag-express na ng inyong sarili. Maaring ito yun, yung all tied up energy na to, maaring hindi kayo nakakapag-express ng sarili ninyo kahit dahil napipigilan kayo ng kung sino man. Maaring hindi kayo malayang magsalita or mag-express ng inyong nararamdaman because you are being dictated by other people, you're being restricted by other people, kontrolado kayo. Kaya maaring ngayon, mabago na yan. Maaring ngayon, maglalakas ng loob na kayo ngayon na i-express kung ano man ang gusto ninyong i-express. Since aalis na kayo, magbe-break away na kayo from that energy, diba? So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.